Sa kaharian ng Luzaria, may isang prinsesang ang tingin sa sarili ay sentro ng mundo. Isang araw, naisipan niyang pasukin ang gubat na hindi pa niya nararating. Humihinto at tumitingin sa paligid ng may pandidiri. Hey, papangit naman ang mga nilalang dito. Ngunit dahil narito ang inyong prinsesa, dapat kayong matuwa. Hoy, gubat! Yumuhod ka sa akin. Lalabas ang agila mula sa likod ng isang tela na tila puno. Ito ay nakatayo ng mataas. Ikaw, agilang malaki. Ang init ng araw. Ipaypay mo ang iyong mga pakpak sa akin na yun din. Agila, titingin ng seryoso. Ang tao, ang hangin sa gubat na ito ay para sa lahat. Ang aking mga pakpak ay para sa pagipad, hindi para magsilbi sa isang batang walang galang. Lalakad palayo ng may dignidad. Napakawalang galang. Lalakad pa at makikita ang kalabaw na tila nagpapahinga. Ikaw naman, dambuhalang kalabaw. Marumi ang aking sapatos. Isakay mo ako sa iyong likod at dalhin mo ako sa dulo ng sapa. Kalabaw, ungol ng malalim. Ang likod ko ay para sa mga magsasakang nagpapahain sa bayan. Hindi ako sasunod sa utos ng isang taong hindi marunong magsabi ng pakiusap. Dahan-dahang aalis. Nasaan na ang daan? Gutom na ako. Makikita ang matsing na kumakain ng saging. Matsing, ibigay mo sa akin ang pagkain mo. Utos ito ng iyong prinsesa. Matsing, tatalon-talon at tatawa. Hihihi! Ang saging ay para sa masisipag mag-akyat ng puno. Sa gubat na ito, walang prinsesa. Lahat tayo ay pantay-pantay. Aalis habang tumatawa. Madadapa si Amaya. Mahuhulog ang kanyang korona sa isang madilim na sulok hukay. Marurumi ang kanyang damit. Ang korona ko, ang damit ko. Wala na mahahakilala sa akin. Mamamatay ako rito sa gutom at takot. Lalabas ang pagong ng dahan-dahan. Bakit tumatangis, munting bata? Hihikbi. Ang korona ko ay nawala. Hindi na ako pakikinggan ng mga hayop dahil hindi na ako mukhang prinsesa. Hindi ang korona ang nagpapakita kung sino ka. Ang iyong puso ang tunay na ginto. Kung nais mong tulungan ka, alisin mo ang yabang at palitan mo ng pampapakumbaba. Tatahimik at magpupunas ng luha. Patawad po. Titingin sa mga hayop na nasa gilid. Mga kaibigan, pakiusap, tulungan ninyo ako. Nagugutom ako at nais ko na mahawi. Lalabas ang lahat ng hayop. Ang matsing ay mag-aabot ng prutas, ang agila ay magtuturo ng daan at ang kalabaw ay maghahawi ng mga harang. Nang magbago ang tinig ni Amaya mula sa pag-uutos patungo sa pakiusap, nagbukas ang puso ng mga hayop. Agila. Ngayong marunong ka ng gumalang, ang lanit ay gagabayan ka. Kalabaw. Ang aking lakas ay sayo na dahil ikaw ay naging mapagkumbaba. Nasa gitna si Amaya, hawak ang kanyang korona sa kamay, hindi na sa ulo. Nakapaligid ang mga hayop. Prinsesa Amaya. Salamat sa inyong lahat. Ngayon ko lang nalaman na ang tunay na kapangyarihan ay wala sa utos kundi sa pagmamahal sa bawat nilalang. Yuyukod si Amaya sa mga hayop at ang mga hayop ay yuyukod din sa kanya bilang tanda ng respeto. At mula noon, ang munting prinsesa ay naging pinakamahal na pinuno ng Luzaria dahil natutunan niya ang pinakamahalagang aral. Ang pagpapakumbaba ay mas maningning pa sa anumang ginto.